that includes not only the AFP but also the PNP, shall be the protector of the state and the people. Pag pinag-uusapan po ang taong bayan, walang iba na po yan kundi ang mamamayan, na dapat po pangalagaan, protektahan ng ating sandatahang lakas, ng ating armadong pwersang sandatahan at ng pambansang kapulisan, ang mga mamamayan. At hindi lamang ang politiko o ang mga nag-a-appoint sa kanila sa kanilang mga ranggo at posisyon. Hindi lamang ang mga congressman, senador, ang vice presidente, ang presidente. The people themselves, ang taong bayan. At anong ibig sabihin ng state? Ang estado. The state is the government and the entire society. Yan po ang state, no? Ang state ay may elemento ng people, territory, and government. So, ibig sabihin po, ang estado ay hindi si Marcos at Romualdez lamang. And they are not even the real representation ng estado at ng gobyerno. Lalo na kung ang gobyerno ay hindi na po naglilingkod at nangangalaga sa kabutihan at kapakanan ng mga mamamayan. Yan pong ibig nating sabihin sa pagpapahayag na yon. The armed forces of the Philippines shall not act as private armed group or private army or private security ng mga politiko. They should be on the side of the people. Ang pangalawang pinahayag ko po doon na hindi maitatanggi na ang totoong kalagayan at karanasan ngayon ng taong bayan, si Marcos at Romualdez po ang nagpapasimuno ng kung bakit nanumbalik ang malawakang pandarambong at pangungurakot sa pundo ng bayan. Because in the first place, ang mga pagpapalusot ng mga sindikato na budget na tinatawag na congressional insertions, na tinatawag po na mga unprogrammed budget at mga tinatawag po na pork barrel, lahat ng ito nangyayari with the full knowledge of Marcos. Why? Una, nagkakaroon po sila ng pag-uusap niya ni Romualdez, ni Martin Tambaloslos. Pangalawa, nandyan po ang kanyang anak, si Sandro Marcos, no? At hindi pwede na hindi aabot kay Marcos ang mga nangyayari dyan. Pangatlo, pinipirmahan niya ang budget na ibinibalik sa kanya mula doon sa kasindikatuhan at pang-iistafa nila Romualdez. So, imposible na hindi ito makikita ng kanyang finance and budget team. Ayan. In fact, several times kinu-call out po si Marcos. Ang unang nag-call out sa kanya, si Vice President Sara Duterte. Ito ay nung panahon po na bago pa mag-resign si Vice President Sara Duterte, sinabi niya in a public statement na ang nagko-control ng pundo sa buong Pilipinas ay dalawang tao lang, si Saldico at si Martin Romualdez. But they are not the president. Ibig sabihin po niyan, si Marcos ay kasabwat sa ganyang sitwasyon na ang nagmamanipulate at ang nagkakaroon ng kriminal na maniobra kung paano palusutan at nakawin ang pondo. Thank you, Bong Kapuyan. Pag-usapan din natin yan. Yung pag-withdraw ng support noon kay Joseph Estrada ng Armed Forces of the Philippines was not declared illegal or unconstitutional by the Supreme Court. It was technically sustained by the Supreme Court. Anyway, so, yun ang sinabi ko, that Marcos cannot play innocent. Hindi siya pwede maging innocente dito. Kaya, ang punong kriminal na may pananagutan, una sa lahat, bago pa natin singilin, dapat isunod natin din sila. Siyempre, ang mga taga-DPWH ng mga sindikato, itong pinalayas lang pero walang pananagutan na si Secretary Bunuan, ang taga-DPWH, ang taga-Department of Budget and Management, ang mga kriminal na contractors, ang mga buaya at magnanakaw na kongresista, hindi lamang dapat sila ang sinisingil at dapat papanagutin at bawian ng nakaw na yaman ng taong bayan. Dapat una sa lahat si Marcos at Romualdez. But that cannot happen if Marcos and Romualdez remain in power. Ibig sabihin po, hanggat nananatili sa poder at kapangyarihan sila Marcos at sila Romualdez, hindi po natin
makukuha at maipapatupad ang tamang hustisya at tamang katarungan. Okay? So, klaro po ang ibig kong sabihin, mga kababayan, sa ipinapakita ko po sa inyo na doon sa aking sinabi na kung ano po ang dahilan kung bakit ipinapanawagan natin na dapat manindigan ang Armed Forces of the Philippines on the side of the people. Okay? So, at ang pangatlo, sabi ko, hindi po tayo dapat umabot sa level ng nangyayari ngayon sa Indonesia at Nepal upang tayo ay magkaroon ng kaguluhan at ng mga sitwasyon na dadagsa ang karahasan sa taong bayan. No? Thank you, Renato, sa pakikinig po ninyo. Loloy Prox, Rosana, Pai Puentes, Wawi Jones, and family. Cheers! Okay, sa New Zealand. Feli Alfen. Ang ibig ko pong sabihin dito, we do not need to go into the escalation of violent actions on the streets, no? Para lamang po maiparinig at maipaabot ng taong bayan ang kanilang pagkagalit. Wala pong mangyayaring maganda kapag dumanak ang dugo, may mamamatay, may panununog ng mga buildings, pagwasak ng mga ari-arian, mga kotse, pananakit, sapagkat idideklara lang po ni Marcos ang state of lawless violence and lawlessness, and gagamitin niya ang anti-terrorism law, magkakaroon siya ng immediate emergency power to the point of declaration of martial law. So magiging consolidated ang poder kay Marcos at kay Romualdez, at pwedeng aristuhin sila Sara Duterte, kami, at hindi kami makakapagpiyansa dahil ang kaso namin ay anti-terrorism law violation. At sigurado tayo, gagawin yan nila Boying Rimulya at ng mga pulis kung sakaling magkaroon po ng kaguluhan at pagkakaroon ng mga karahasan at mga armado na paglaban on the streets, the way we are seeing things getting out of control doon po sa Nepal at sa Indonesia. That is why maingat po tayo dyan, ano? Kaya sabi ko, before po tayo, I said to that interview, before we plunged down into the violent situation we are witnessing right now in Indonesia and Nepal, dapat mag-intervene na rin ang Armed Forces of the Philippines. Not by way of launching a kudeta or a mutiny, kung saan po hahawak sila ng armas, lulusubin nila ang Malacanang. No, they don't need to do that. That is unconstitutional. What they can do is just to follow a so-called conscience call. And what is that conscience call, mga kababayan? The conscience call is they have to stand as protectors of the state and the people by withdrawing their support to the Commander-in-Chief na si Marcos Jr. and they are going to recognize the new Commander-in-Chief as acting President of the Republic of the Philippines, who is going to be the Vice President. Regardless kung yan ay si Sara Duterte, doesn't matter anymore. Sapagkat yan ang nakasaad sa saligang batas. That the constitutional line of succession to power, when the President is rendered incapacitated, unable to govern and discharge the functions and duties and powers and authority of the President dahil incapable na, dahil na-stroke, na-paralyze, namatay o nag-resign, at incompetent na. Wala na sa katinuan at kawastuhan ng pag-iisip at katayuan upang ipatupad pa ang poder at kapangyarihan na nasa office of the President. The Vice President can take over as the constitutional successor. So, ibig sabihin po, mga kababayan, kapag kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang role as the constitutional duty bearers to stand with the people, to protect the state and the people and the government in times na mayroon pong napipinto o nagbabadya na mga panganib ng karahasan at kaguluhan dahil nga sa bulok na pangyayaring pangpolitikang sitwasyon na ginagatungan at pinapalala ni Marcos at Romualdez at ang malaganap na mga pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng mamamayan na nagdudulot ng pagkagalit at diskontento ng taong bayan, the Armed Forces of the Philippines
can stand with the people. At sasabihin nila, Mr. President Marcos Jr., time for you to step down. Kayo ng iyong pinsan, we will not recognize you, Mr. President, anymore as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. And we will recognize the new Commander-in-Chief and the acting President now of the Philippine Republic, the Vice President. Goodbye, Mr. President. O yun, tapos na. Hindi na po tayo pupunta pa sa mga malawakang, mga banggaan at bangayang pangpolitikang mga hidwaan at mga kilos protestang pwedeng humantong sa mga mararahas na paghakbang at mga gawain ng ibang mga sektor na sobra ang pagkadiskontento at hindi makokontrol ang mga emosyon that can lead to the use of violent actions. Iyan ang iniiwasan natin. Aba, pagkasabi nito ni Ka Eric, no, that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people, and they are capable, and they are also recognized technically by the Supreme Court na pwede nga nilang gawin yan, hindi para magkudita o mag-power grab at magkaroon ng military or tinatawag na civilian military junta, but rather to facilitate the smooth constitutional transition to power na ang Vice Presidente ay pwedeng mailuklok bilang bagong presidente sa panahon po na hindi na tumutugma at naaayon sa tama ang gawain at mga paninindigang ginagawa at mga desisyon at mga aksyon ng presidente, malinaw po that is part of the constitutional succession process. Hindi po yan illegal. Aba, ang sabi po ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense, no, sa kanilang inilabas kahapon 6 p.m. na statement, joint statement of the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines. Dahil nga umabot po mga kababayan sa mahigit 2 milyong Pilipino po at mamamayan natin ang nakapanood ng video na yon kahapon, and maybe today it is still counting. Ang Armed Forces of the Philippines daw, sabi ng Department of National Defense, sumusunod sa konstitusyon sa pamamagitan ng chain of command. Ibig sabihin po, kikilalanin nila kung sino ang nakaupo na presidente at doon sila susunod ng kanilang tinatawag na duty to be the protector of the state and the people. Mali po yan. The chain of command is only a doctrine and a principle na ina-adapt ng Armed Forces of the Philippines for their organizational command line, but not a constitutional doctrine. There is no legal and constitutional doctrine na nagsasabi na ang Armed Forces of the Philippines ay may chain of command sa ilalim ng saligang batas. Hindi po yan tama, sapagkat ang sinasabi lang po doon na ang Commander-in-Chief ay ang presidente. Pero kung ang presidente po ang pinagmumulan ng kaguluhan at ng pagkalugmok ng ating lipunan, pagbagsak ng ekonomiya at paglaganap ng korupsyon at problema sa buong lipunan at buong buhay ng mamamayan, then the president fails to become the commander-in-chief that should be the ideal role of a commander-in-chief. Hindi na po tumutugma sa tamang direksyon at tamang mabuting gawa ng bilang Pangulo ng Bansa ang nangyayari kay Marcos. So mali, nasusunod ka pa rin po sa isang numero 1 arkitekto ng pandarambong ng Kabanang Bayan, who is Marcos, kasabwat ang kanyang pinsan upang palaganapin at magkaroon ng monumental restoration of systematic plunder and corruption in every and all aspects almost of the government, and the people are suffering because of plunder and corruption na pinalagana, pinalala, pinalubha nila Marcos at Romualdez. Hindi po deserve ni Marcos na kilalanin as Commander-in-Chief. Therefore, the Armed Forces of the Philippines, hindi po illegal at bawal na mag-withdraw ng kanilang support to the Commander-in-Chief at kikilalanin nila na ang bagong Commander-in-Chief ay ang Vice President. Ano? So, iyan po ang punto ko. At nangyari po yan doon kay ang malapit-lapit na pangyayari sa kasaysayan ay yung EDSA People Power 2 noong January 2001.
kung saan po nagdeklara si former and the late Chief of Staff General Angelo Reyes at si Defense Secretary Orly Mercado that they no longer recognize Joseph Estrada as the Commander-in-Chief, and they now recognize Vice President Gloria Macapagal Arroyo as the new Commander-in-Chief and President of the Republic of the Philippines. It was exactly the doctrine and principle of Article 2, Section 3 of the Constitution na in-invoke po nila Secretary Orly Mercado at nila General Angelo Reyes nang sinasabi nila na hindi na nila kinikilala as Commander-in-Chief si Joseph Estrada during that time in January of 2001. At yan po ay sinundan na rin ng ginawa na pag-withdraw of support to the Commander-in-Chief nila Senator Ping Lacson when he was still the General or the Director General of the Philippine National Police. Iyon ba ay idineklarang illegal at bawal ng Korte Suprema? Hindi po. At yun ay technically nirecognized ng Korte Suprema. It was not a coup d'etat. It was not a mutiny. It was an act in the fulfillment of the duties of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police as clearly stated in the Constitution. And what is that? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. E di sana kung mali po yun, mga kababayan, e di sana idineklara yun ng Korte Suprema na mali po yun.